Kilala natin siya bilang isang babaeng palaban pagdating sa iba't ibang aspeto ng buhay niya, sa karera, sa pag-ibig, at sa kanyang pamilya. Bilang isang anak, si Christine malambing. She can stand on her own. Very professional. She's talented. Magaling siyang artista. Superwoman. Anyone who knows knows may topak yan. Sabi nun, Baliw. Sorry na lang pero alam na rin niya yun eh. Nerves of steel, no matter what comes her way, andyan pa rin siya matatag. Hindi siya natatakot na ilabas yung talaga nararamdaman niya. Si Christine is very professional. She's also very much upfront. hindi ko kailangan hanapin yung sarili ko kasi alam ko meron akong goal. I guess she knows herself so well. Kilala mo naman yung sarili mo, alam mo yung gusto mo eh. Pero sino nga ba itong babaeng palaban na ang pangalan ay Christine Reyes? Lumaki ang batang si Christine sa isang pamilyang sagana sa kalinga at pag-aaruga. Bale, yung mom ko, Pascual Kleng, so yun. Half German siya and yung lolo ko is German. Pinanganak siya sa Provident at nung maliit siya, papunta-punta lang siya rito. Childhood ko, makulay. Maraming pages ng life ko. Ang iba-iba. Kumbaga, meron akong happy memories, merong sad memories. Si Christine, pamangkin ko yan. Pinsan buo ko yung mother niya. Nagkaisip siya sa side namin. Pero, kumbaga dito pa rin siya bumabalik. Isang part ng buhay ko na hindi ko makakalimutan ng bata ako, yung masayang memories ko nung nasa Santolan ako, kasama yung mga kababata ko doon, tapos nag-out of town kami, or simpleng laro-laro lang sa labas ng bahay noon, ganun. May kapilyahan din, siyempre bata, ano. Pero mabait siya. Pag may kalaro siya, gusto niya nakikitang naiinis. Yung kaedad niya ay talagang parang nagagalit. Well, sobrang kulit niya, as in sobrang pasaway nitong taong to. Yung tipong every quarter meron kaming tawag sa disciplines office dahil meron na naman kaming nagawang dalawa. So, ang bait-bait lang naming dalawa. Kasi grade 4 kami nun eh, nagdala ako ng Yossi. Pero hindi ako nag-Yossi noon. Gusto ko lang magyabang na may Yossi akong dala-dala. Tsaka doon sa school na pinanggalingan niya sa St. Bridget, nakakasama siya doon sa mga stage play. Ako yung nag-enroll sa kanya sa school eh. Ang layo kasi yung age namin, so pwede ko na, ako nag-enroll sa kanya, tapos ako yung nagtuturo sa kanya sa lessons niya. Okay naman, madali naman siya matuto. Si Christine talagang, alam ko talagang masipag mag-aral yan at gusto nga niyan talaga makatapos. Ang pangarap niya maging teacher eh. Nag-excel siya mostly sa sports. Nag-cheer dancer din siya dati. So, isa yun sa mga extracurricular activities niya. Aside from that, nag-try siya mag-band club. She wanted kasi to sing. Kaya for me, fit talaga siyang mag-artista kasi yun yung mga gusto niya. Nung bata ako, bully ako. Bully na, hindi in a way na na nakakainis. Nag-a-agree naman ako doon. Hindi ko naman i-deny yun. Para sa akin, hindi na bullying yung ginagawa niya eh. Normal na yun sa kanya, alam mo yun? Ay, hindi kayo maniniwala. Sobrang kulit niyan. Siya ang pinakamakulit na taong kilala ko ata. Excuse me, magaling ako. Ulitin ko. I am very, very good. Bully ako lalo na doon sa mga, kunyari, inaapoy yung friend ko, ganyan. Iba pala yung itsura mo sa personal, no? Kesa sa pictures. Kumbaga, parang tagapagtanggol lang ako. Katulad ng pangkaraniwang bata, lumaki at nagkamuwang ang musmos na si Christine. Pero sa likod ng kamusmusang ito, walang nag-akalang siya ay magiging sikat na artista pagdating ng panahon. Nagulat lang kami naging artista na siya. Lang siya, nag-try out sila ng dalawang kapatid ko rin, mas matanda sa kanya. Tapos yun, siya nakuha. Hindi namin na sa kanya na maging artista siya. Kasi may salamin ako sa notebook ko. Kunyari, nagbabasa ako, pero salamin yun. So yung mga teacher, dead ma lang sila. So hindi nila alam, nakatingin ako sa salamin, tapos umaarte ako.
Subalit sa pagpasok niya sa industriyang punong-puno ng mga intriga at kontrobersya, ano-ano kaya ang mga matitinding pinagdaanan niya? Malalaman natin yan. Pinangarap ng dalagang si Christine ang maging artista katulad ng ate niyang si Aramina. Naengganyo ako kasi yun yung first reality show dito sa Pilipinas. So, parang wow, kakaiba to, excited ako. Gusto ko sumali sa ganon reality show. I didn't like her at first. Kasi kami lahat parang threatened eh. Lahat kasi sa group, wala kaming pinanggalingan na family, na showbiz. Wala kaming kilala from the inside. Lahat kami baguhan. And then, andito si Christine, kapatid di Aramina yan ah. Parang, teka, may daya, ganun. Siyempre, bata pa kami, di ba? 15, 16 years old. Yun yung maiisip mo. Walang nag-encourage sa akin. Talagang sarili ko lang. She proved it naman na hindi niya din kailangan na gano'n. Kasi that time, hindi din alam ng ate niya, ni Ate Ara, na sumali siya. Eventually na lang, nung napanood siya siguro. Ate, I'm sorry. Hindi ko sinabi agad. Hindi ko siya nakitaan as pressure para sa akin na meron akong ate sa showbiz. Actually, mas nakatulong nga yun kasi mas nasanay ako makihalubilo sa mga artista, nasanay ako makakita ng artista. So, nung pumasok na ako sa Starstruck, pumasok na ako sa showbiz, hindi ako yung tipo na parang hindi makapag-arte, hindi ako maka-act sa harapan ng co-actor ko, yung ganun. Kasi sanay na ako with them eh. Kumbaga, hindi sila bago sa paningin ko kasi ever since bata ako, maraming artista pupunta sa bahay namin, minsan may party dun si ate. No, sila Judy minsan doon pa nag-party sa bahay namin kasi halos sabay sila ng birthday ng ate ko. So, nasanay ako. Talaga nagustuhan na niya mag-artista. Nagpursige na rin siya. Kasi nung bata ako, fascinated ako sa mga actors and actresses. Fascinated ako sa lahat ng mga ginagawa nila, lalo na kunyari yung magandang movie, magandang show. Yung entertainment, pag na-entertain ka, parang ang ganda, ang galing. Ayan, kaya ka walang kaase-asenso sa buhay eh. Wala kang ka-class-class. Marami ako naaalala nung mga ginawa namin nung Starstruck days. For example, like, yung kaba na yung parang sino yung mapipili sa aming lahat. Yung kaba na parang, tama ba itong ginagawa ko? Matatanggap ba ako? Ganon. Hindi lang sa pagkanta, sa pagsayaw, sa acting, tsaka yung sa pagpapakilala. Yung simple pagpapakilala, parang nakaka-nervyos. Impression ko sa kanya, tahimik. Tahimik kasi siya nun eh. Tapos, I found her maganda. Tapos, parang conservative, gano'n. Kita ko sa kanya nung bata pa kami, ha? Maarte, maldita, gano'n. Kasi di ba yung aura niya, pag hindi mo siya kasi kilala, unang kita mo sa kanya, taray naman ito. Parang hindi ko ito makakasundo, gano'n. Promo girl ako, no? Hello! At saka, dapat sexy! Pero, hindi, siya magaan kasama kapag nakilala mo. Hindi ko malilimutan. First time kasi Araneta. Tapos, punong-punong-puno siya. Tapos lahat yun pinuntahan dahil sa Starstruck. Nung Starstruck days kasi, medyo hectic yung schedule, medyo alam mo yun, yung parang pressured lahat. So, parang hindi nagkakaroon ng time na mag-open up sa isa't isa. Nagkaka-open up lang pag yung may mga challenges lang. Dun lang. Pero limited. Kasi si hindi siya basta-basta mag-open up. Ganun. Nung time na yun, hindi. Yung sa totoo lang, hindi ako nagre-ready sa mga challenges. Parang laro-laro lang kasi sa akin ng dati eh. Kasi parang feeling ko reality show to eh. Parang kung ano lang pwede mong kahit ano pwede mong gawin. Hindi siya scripted. Hindi kasi kami competitive lahat nung nag-start kami. Parang it was all just a game sa aming lahat. Kasi bata kami, 15, 16. Though alam namin sa sarili namin na lahat kami gusto namin mag-artista. At kahit na magiging madali para sa kanya na pasukin ang pag-aartista dahil sa kanyang ate Ara,
Mas pinili ni Christine ang dumaan sa matitinding pagsubok para ang hinahangad niyang kasikatan ay tuluyang maabot. Starstruck siya nagsimula. Nung nabalitaan niya, pumunta ka agad siya dun sa isang network. Yan, sumali siya. Best experience ko was, na-experience ko yung yung ganong klaseng paraan to enter show business. 'Di ba? Parang kakaiba. Biglang napasali ka lang sa reality show, kilala ka na kaagad. Alam mo kasi si Christine, sa nakita ko sa kanya, unang-una yung kanyang height, tama naman. Yung kanyang kutis, yung kanyang muka, pwede rin naman talagang ilaban. Ngayon, yung kanyang talent, okay din. Kung hindi siya magpapahuli sa iba. Yan po ang lamang ni Christine sa iba dahil maganda po talaga ang kutis niya mula paa hanggang sa taas. Yun ang maganda sa kanya yung kutis niya, tsaka pagkatawan niya. Si Christine, nung pumasok sa Star Trek, dumating siya doon sa Final 14. Pero nung nasa Final 14, pangalawa siya sa natanggal. Ayun, dinamdam niya yun. Kung nalungkot siya at siya umiyak. Christine Reyes. Worst na-experience ko noon was yung na-eliminate ako. Kasi parang di ko matanggap. Ba't ako? Parang sa isip ko noon, nag-excel naman ako sa lahat. Umiyak talaga ako noon. Kasi, pumayag ako na magpa-drop sa school para sa Starstruck. Tapos, right after ma-eliminate ako, kaka-drop ko lang sa school. So, sana, di ba, hindi na ako nagpa-drop. Yung stop ang studies niya muna for the meantime, just to be in showbiz at para makatulong din sa family niya, is a very big step for one person para masabi na talagang gusto niya talagang mag-showbiz. Syempre, oo. Gusto ko manalo nun. Pero hindi ako kasing eager noon sa ngayon. Kasi that time, 14 years old pa lang ako. Parang laro-laro lang talaga sa akin lahat eh. Hindi pa ako talaga yung conscious. Well, kahit naman sino sa isang contest or anything na matanggal ka, nakakalungkot yon. Yes, lalo na siya yung unang babaeng natanggal. So, umiyak talaga siya. Pero after that, okay din naman kasi alam niya na hindi porket siya yung unang natanggal, hindi siya sisikat. Ay, oo. Kasi sa lahat ng reunion namin, ng mga concert, ganyan, pinapakita yon yung mga pag-iyak-iyak namin. Oo, nakita ko yun. Umiyak siya sobra. Parang mas na-challenge ako na patunayan sa lahat na worth it ako. Bilang isang talent, siya na yung sa pinaka magagaling na talent talaga. Kasi mahirap na maghanap ng ganon ka ganda, sexy at makinis na natural talaga. Hindi man si Christine ang pinangalanang starstruck female survivor noon. Tumatak naman ang kanyang pangalan at ang kanyang pagiging palaban. Mula noon, nagsimula na siyang mas makilala pa bilang isang pausbong na artista sa tahanan ng Kapuso Network. I first met Christine, kaka-start pa lang niya, Starstruck Days. At nasa Channel 7 ako noon. Bago rin ako sa Channel 7, galing Channel 2. And right off the bat, sobrang bubbly niya, sobrang bait. And then, bond kami agad. Very bubbly, very maharot, yung ganyan. Yung kahit kasama mo siya, matutuwa ka. Kahit bad mood ka, matutuwa ka sa kanya. Ano-ano nga ba ang mga naging proyekto niya bilang kapuso? At ano ang nagtulak sa kanya para maging isang kapamilya? Malalaman natin ang lahat ng ito. Ang kinang ng pag-aartista ay hindi agad-agad na ibigay kay Christine nang siya ay naging isang kapuso star. Dahil katulad ng ibang mga baguhan, nagsimula muna siya bilang suporta sa mga bida. Puro guestings, puro halos ganun, puro guestings. We played sisters, so kailangan talaga, after a long time of not seeing each other, kailangan may immediate bond as sisters. So ako yung ate niya, and working with her is very easy. What's good about Christine is
she shows you who she is from the get-go. Kaya walang fakeness. Bilang katrabaho, wala naman ako masasabi sa kanya. Professional naman si Ai. And nakatrabaho ko siya sa Super Twins. Isa siya sa mga kontrabida doon. Wala akong masabi sa kanya. Professional naman siya. Hindi kami nagkatrabaho sa isang major TV show. Starstruck lang talaga, and then Starstruck Playhouse. Yung show naming 14. Tapos puro guesting lang. Ano siya eh, very professional. Pag sinabi mo ganito yung call time, hindi kanya paghihintayin, nandun din siya. Wala naman siyang reklamo. Siyempre, lahat ng mga... Kasi parang doon ako lumaki eh. Since 14 years old hanggang mga 18 years old, diba? Parang buong teenage life ko, nasa GMA ako. So, memorable din lahat ng tao na nandun. Pag nakikita ko sila sa labas, ayun, bumabati ako. Tapos parang mabalik yung mga memories with them. Yung mga masasayang memories and experiences. Matapos ang 2 taon niya bilang isang kapuso star, tila mailap kay Christine ang hinahangad niyang big break para siya ay mahasa at makilala bilang isang magaling na artista. Kaya naman, hindi na rin ipinagtaka ng marami nang siya ay lumipat ng bakuran sa Kapamilya Network. Ba't ako nag-decide? Kasi parang kung may opportunity, di ba, dapat huwag mo nang pakawalan. So, sila yung parang nag-offer sa akin ng lead role, tapos prime time. So, ba't ko pa papakawalan? Hindi maikakailang mas lalong nahasa at nakilala bilang isang mahusay na artista si Christine nang siya ay bumida bilang si Eva Fonda. Mas napansin yung forte ko sa pag-arte. Kesa katulad noon na parang puro kontrabida, puro kaaway, ganun, diba? So right now, after Eva Fonda yun, mas maraming naka-appreciate nung acting skills ko, and yun. Pag nakita mo siya umarte, yung alam mong natural sa kanya, sa loob galing, hindi pa siya, may mga artista kasi ngayon na kapag napanood mo, ay, ito na yung style yan ng pag-acting niya. Pero dun sa Eva Fonda kasi, nung nakatrabaho ko siya, hindi mo masabi kung ano yung maibibigay niya sa'yo. Parang gugulating kanya dun sa mga, dun sa performance na binibigay niya dun sa show. O extra effort talaga yun kasi parang may kailangan akong patunayan dahil bago ako na sa ABS-CBN eh. Parang worth it ba ako? Kailangan kong patunayan sa kanila na hindi ko sasayangin tong opportunity na to. Hinahayaan namin siyang laruin yung role niya. So nakakatuwa dahil yung interpretation niya ng role, sobrang lapit dun sa gusto namin makita. Saka ang maganda rin talaga kay Christine, hindi mo na masyado siyang imo-motivate kasi marami siyang, parang madali siyang maghanap ng panghuhugutan dun sa eksena. So nakakatuwa dahil first lead role niya, tapos wala ka narinig na reklamo na sexy siya. Kasi sobrang sexy yung yung show. Malaking pagbabago sa life ko yung Eva Fonda. Parang mas nakita ko yung yung dahilan para maging mas seryoso ako sa craft ko. Na unlike before, nag-enjoy lang ako. Ganun. Kasi bata pa ako. Parang ngayon, parang sinabi ko sa sarili ko na pag-uusayad ko palalo para mas maging mabuti at magaling na actress. Nagkaroon na siya talaga ng pangalan sa kanyang pag-artista. Deserving naman siya na talagang dumating dun sa narating niya ngayon. Sinasabi ko sa kanya na makisama siya sa lahat ng mga bumubuo ng production at huwag siyang maging matigas ng ulo. Overwhelming and flattered at the same time dahil parang ang bilis ng mga pangyayari. Ganun pala kabilis yung panahon na parang kailan lang parang na-eliminate lang ako sa Starstruck, tas ngayon may sarili na akong show. So, overwhelming, flattered, and blessed. Sa isang tingin, animoy madali at maayos ang lahat kay Christine pagdating sa kanyang pagpasok sa industriya at sa mga naging proyekto niya. Pero kasabay nito ay ang mga intriga at kontrobersyang hinarap niya at tunay namang nagpatibay sa kanya. Alamin natin kung ano ang mga ito
Sa pagtahak ni Christine patungong kasikatan, hindi maiiwasan ang mga intriga at kontrobersyang makakaharap niya. Kabilang narito ang mga isyong may kinalaman sa kanyang love life. Alam mo ba, nahihirapan na ako sa'yo. Relasyon nila ni Mark, maganda eh. Very close. Okay sila eh. Okay sila. Kala ko pa, nag-iisa ako sa puso mo. Pero hindi ko alam yung paano nagkaroon ng switch. Hindi ka lang ano yung chismis dyan. Bata pa nun, yung wala pa. Parang papapi love lang, parang mga ganun, or wala lang yun eh. Mark Heras. Poppy Love. Heartbreaker, 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 heartbreaker. Crush ko lang siya kasi ang galing yung... Parang cute niya noong time na yun eh. Hindi ko masasabing seryoso kasi hindi pa ganun kalalim yung foundation namin nun. Bata pa talaga as in. Pero siya siguro yung first showbiz boyfriend ko. Dennis. Okay lang, pero... Ayoko nga magsalita. Eh yung kay Dennis, yun, yung isa rin yung ano niya, naging seryoso niya. Siyempre nasaktan din kami noon, di ba? Kasi parang puro na lang si Christine yung nagsasalit, yung parang nagde-defend. Marami rin akong masasayang memories na kasama si Dennis. Maraming, parang masyadong marami na mahirap kalimutan. Nako, hindi siya palaban sa love life. Iyakin yan eh. Naisip na masasaktan ako. Siguro nitong later on na lang, magiging palaban na kasi sa dami ng mga naranasan na niya, sa dami ng mga natutunan niya. Siyempre, kahit naman sino, magiging palaban na rin niya. At nang si Christine ay umibig muli, naging kontrobersyal rin ang naging simula nito. Sa Boracay, nakausap ko siya. Tapos yun, parang nakitan din ako sa kanya, sumasayaw siya. So, parang cute nitong guy na to. Tapos yun, nakausap ko pa, ang bait. At that time, single ako. So yun, lumabas-labas kami until yun, nagka-developan na. Subalit matapos ang kanilang 2 taong relasyon, Kasi na-realize namin, dumating kami sa point na parang 2 years na tayo, tapos ang bata pa natin. Tapos nagpapakatali na tayo sa isa't isa. Naku, mukha yata hindi ako updated. Ang alam ko lang, medyo naghiwalay na yata sila ni Raver. So, hindi ko naman alam kung anong dahilan kung bakit sila naghiwalay. Hindi naman namin alam na wala na sila. Talaga? Sabi ko, magpagayon pa man, Thankful ako kasi talagang nakatulong din siya sa akin para maging okay ako sa buhay ko. Lalo na in times na down ako. Ayun, parang kaya pa ulit-ulit ko sinasabi na blessed ako na nakilala ko siya. nang kumalat na ang balitang hiwalay na nga sila ni Raver, nakaladkad ang pangalan ni Derek Ramsey. Si Derek, naging close kasi kami sa No Other Woman eh. So after, hindi ko akalain na magiging close kami nung lalaking yun eh. Kasi parang Derek Ramsey, parang masyadong parang seryoso na parang uptight na ewan. Let me make it up to you. Our friendship developed because of the movie. That's where it started. And sila ni Raver. Siguro kasi may mga taong involved sa relasyon bago pumasok sa relasyon, kaya naging controversial. Nang hindi sinasadya. kung ano yung gusto niya, syempre kami dito, nag-a-advise lang. Kung makikinig siya, much better. Pero syempre, mas maganda kung yung partner niya or magiging boyfriend niya, yung kasundo namin. Tapos yung hindi takot humarap sa amin. Tapos yung ipagtatanggol siya, alam yung mga ugali niya, kayang yung mga, basta kung ano siya, tatanggap siya. Bukod sa kanyang love life, umani rin ng kontrobersya ang pagpapasexy ni Christine noon. Yung unang cover shoot, medyo
nag-hold back pa kami ng konti dahil alam namin na bago pa lang si Christine sa showbiz. Tsaka medyo siya, hindi pa din siya ganun ka-confident sa sarili niya. Nung time na first time niya nag-FHM, ako yung tinatawagan niya. Ayaw niya. It was a big deal kasi parang she wasn't sure if she wanted to do it until ginawa na niya. Nung una, hesitant talaga ako. Pero eventually, na-overcome ko na yung fear na yun. As long as fit ka naman, okay naman. Hindi ako confident kapag alam ko hindi ako fit eh. Doon ako medyo off. Pero pag okay ako, okay lang sa akin. Mas maganda naman yung outcome sa kanya. Maganda naman yung kinalabasan. Yung transformation ni Christine from shy cover girl to talagang out and out sexy star. Nakita namin siya in a span of 2 years, ganyan. So, ngayon, no doubt, confident na talaga siya with herself. And it shows sa mga shoots niya. Hindi naman kami na-shock. Kasi parang lang stepping stone, tapos sandali lang talaga. I always knew her to be loud and proud, and you know what, if you got it, flaunt it. Sa pagpapasexy niyang ito, 2 beses siyang nahirang bilang sexiest Pinay ng sikat na men's magazine. Hindi ko ma-explain kung ano yung feeling ko nun. Pero that time, naalala ko, sobrang saya ko. Parang, ikaw yung number 1 eh. So parang, pressure to, kailangan ko ma-maintain to, ganyan. She's a personal favorite because I like that she's yung may certain quietness pa din siya, may reserve, and there's this still a little girl inside her. At maging ang pagkapanalong ito ay nagbunga rin ng intriga sa pagitan nila ni Katrina Halili na 2 beses ring naging sexiest Pinay noon. Eh kasi lagi kaming lagi kaming pinagsasama. So parang ako yung nakikita, parang laging compare, 'di ba? So yun. Ang kontrobersyal na pagpapasexy ni Christine ay hindi lamang nakita sa kanyang magazine covers, kundi maging sa kanyang mapangahas na papel sa pelikula. Tinanggap ko yung project kasi okay naman siya eh. Baga hindi siya yung movie na kung ano-ano lang. As someone to work with, she's actually perfect kasi we get along in front of the camera and when we're just hanging out waiting for our scenes. So yeah, maganda siya katrabaho. All of our scenes there kasi all the lines are very memorable and quotable. Is there anything I can do? Anything I can do to help you? Naku, wag na. Mamaya makita mo, nilalagyan ko yung pagkain mo ng lason. Excuse me? That's something that I'll always remember and share with Christine. Siyempre, unforgettable yung di ba, yung red stiletto. Panahon na para i-pack up mo yung Lucy Torres mo. Ilabas mo na dyan si Gretchen Barreto. Anak, ako nang bahala sa red stiletto mo. Relax lang kaming dalawa sa isa't isa. Kasi nga yung sa kanya, yung paghuhugutan nung mukha siyang pagod, mukha siyang yung parang humihingi ng tulong dun sa sitwasyon niya, hindi na mahirap sa kanya. It was hard for me to do those scenes with her kasi nga, akala ko ang yabang ng babaeng to. Feeling napakaganda niya. Kasi alam mo naman si ate, ba? Alam ko, maganda ako, pakialam niyo. Ganon yun eh. You still make it seem like I'm cheating on you. Ba't ka nagkakaganyan? Alam mo, ang kilala kong Ram, hindi talaga mangangaliwa dahil ayaw mo maging kagaya ng tatay ko. Or worse, maging kagaya ng tatay mo. Sabi ko, shucks, mahirap to. Gawin yung mga eksena. Si Christine, malalim yung pinaghuhugutan. So, when you see her, especially sa mga dramatic scenes, alam mo na marami siyang ibubuga, yung may depth, yung acting. Siguro based na rin sa mga experiences niya, personal. Kaya nakakatulong sa kanya pang-motivate. Mapangahas nga kung ituring si Christine kaugnay sa mga bagay na pinili niyang gawin at sa mga pahayag na nagawa niyang sabihin. Pero sa likod ng mga ito ay ang mga mahahalagang bagay na kanya raw natutunan at pinagtagumpayan. Alamin natin kung ano ang mga ito. Kung tutuusin, hindi pa maituturing na veterana si Christine kung ang katagalan niya sa showbiz ang pag-uusapan. Gayunpaman, marami na rin siyang napagdaanan. At sa mga panahong ito, maraming bagay na natutunan. Pinakamatinding intriga? Marami. Sa ate ko, kay Sarah Geronimo, kay Dennis. Sa tulong ng mga kaibigan ko. Sa tulong ng mga tao nagmamalasakit sa akin.
na-overcome ko siya. It hurts when you know your friend is on the line of fire when it comes to intrigues, and yeah, it sucks when you see a friend who's in the spotlight, but for other reasons than her excelling in her work, you know, the intrigues and all of that. But dun mo naman makikita na tunay na tao si Christine. You see her, she's a very strong girl na parang walang problema. Pero, syempre at the back of the cameras, makikita mo pagkausap niya kami kung gaano siya mamblema about those things. Hindi lang niya pinapakita kasi hindi makakatulong sa kanya yun. She doesn't back down. She says what she wants to say. She speaks her mind, and sometimes it gets her into a lot of trouble. Ang marriage, para yung exclusive village. Kailangan mo bantayan para hindi makapasok ang mga squatter. But I think that's so much better than someone who just avoids issues, that tries to say the right things or what people want to hear. Totoong siyang tao, and not everybody. I think she's very brave. She's had so many ups and downs and turbulence sa buhay niya, but you know, she survived, and I know she can survive or will surpass whatever trials na dadating sa kanya. Marami ako natutunan sa showbiz na hindi ko mapupulot sa school, especially sa life, sa experiences, sa mga tao, sa mga ups and downs. Eventually, habang tumatagal, lahat ng trials, yan yung nagpapatatag sa'yo. Sa kabila ng mga ilaw at kamera, hiyaw at sigaw, halakhak at palakpak, simpleng tao lang daw si Christine na may puso't damdamin rin. Marami nagpapasaya sa akin ngayon. Especially pag nakikita ko, pag umuwi ako sa sarili kong bahay. Pag na-drive ko yung sarili kong car na pinaghirapan ko, nakasakay ako sa sarili kong car, tapos mga taong kinalakihan ko, ako na yung tumutulong sa kanila. Ako na yung nagbibigay ng mga pangangailangan nila na parang, tapos makikita mo sa mukha nila na sobrang silang thankful. Pag nabigyan mo sila, yung gano'n, yung kahit sa maliliit na bagay lang, masaya na sila. Pagka Christmas, talaga nagpupunta rito yun. May time siya para sa amin, maging sa pagbagong taon, ganyan. At maging sa birthday ko, hindi niya nakakalimutan. Nagpupunta siya rito. Maski na anong oras, maski hating gabi, maski madaling araw, nagpupunta siya rito basta birthday ko. Papayak sa akin. Pag hindi ko nakuha yung gusto ko, brat ako eh. Huwag niyo na akong kausapin kahit forever. Para pare-pareho na tayong matahimik dito. Hindi ko de-deny yun. Pag hindi sumang-ayon yung gusto ko sa plano, naiinis ako, naiiyak ako. Mula sa pinakamababaw na bagay hanggang sa pinakamalaking bagay. Basta pag hindi ko nakuha, naiinis ako, naiiyak ako. At sa kanyang kinalalagyan sa showbiz ngayon, may mga bagay rin siyang iniingat-ingatan dahil ang mga ito ay kanyang sandalan at maituturing na kayamanan. Kahit na dumating doon sa punto na siya ay nagkaroon na talaga ng pangalan at nakilala na siya, siya naman ay talagang hindi nakakalimot doon sa kanyang pinanggalingan, maging sa pamilya niya, maging sa amin, maging sa mga kaibigan niya, sa lahat. Pag nakakauwi ako sa kanila, nagtatagal na ako kasi minsan na lang ako makauwi. And every time na uuwi ako doon, talaga naghahanda sila ng mga paborito ko like laing, ganyan. As I've told her that pamilya pa rin, hindi yan mawawala. So kung ano man differences, lahat naman ng pamilya may mga problema. You know, she's close naman to ibang family members and she's trying to, lalo na sa mga bata, sa mga pamangkin niya, she spends a lot of time with them. So siguro mapag-usapan nila sa family kung ano man yung mga pinagdadaanan nila. Batid ni Christine na ang kanyang pag-aartista ay hindi pang habang buhay, kaya may mga bagay siyang pinapangarap sa labas ng industriya. Whatever will happen to her, I'm sure that she will still be in showbiz kasi very, very professional siya. And I'm sure that isa siya sa mga artistang, alam mo yun, sasabay, mag-evolve. Just like me din siguro, no? From the sexy, hindi huminto, nag-evolve to become a bit better actress. I guess I've always seen her being so successful, and she's been in the industry for so long. I guess she'll soar even higher.
I wouldn't be surprised if, you know, she was as successful as she is now and she also had a family. Actually, I know that she'll become a better actress pa or talaga one of the parang the mold of Vilma Santos, yung mga ganyan. But I know for one also that she wants to have quiet, happy family life. So kung ano man yung gustuhin niya, I'll just support her. Maasikaso, sobrang aalagaan ko lahat. Anak ko, asawa ko, lahat. Parang kakayanin ko, parang ganun, lahat. For them. Kung dumating na yung time na yun. Pero right now, ang focus ko yung sarili ko. Para hindi ako magsisi, di ba? Pagdating ng time na yun, ba't di ko ginawa yun ng bata ako, ganyan. Siguro, settled na siguro yun. Oo. Kasi yung plano lang niya, siguro ganitong age, meron na siyang family. Siguro by that time, meron na siguro siyang family. So I can see Christine as somebody na, like a housewife with a big family and traveling the world. I can see Christine enjoying the rest of her life doing that. Tipo ng lalaki. Basta someone na mahal ka, tanggap ka buong buo. Sa loob ng 3 taon niya sa showbiz, iba-ibang opinyon, iba-ibang pananaw, iba-ibang impresyon ang nabuo tungkol sa isang batang minsang nangarap mag-artista noon at pinatatag na ng buhay ngayon. Pero mula mismo sa kanya at sa mga taong tunay na nakakakilala sa kanya, si Christine Reyes ay one-man woman. Hanggat kaya tiisin, titiisin niya. She just pretends to be this tough girl, pero she's really a softie. Si Christine Reyes ay isang totoong tao. She's a very, she has a good heart. Ang alam ko kay Christine, hindi lumaki ang ulo eh. Si Christine Reyes, simple lang, very strong person. Outside, pero very needy and affectionate inside. It's just a waste of time.